Emily! Best! Tawag ni Kyra kay Emily mula sa sala. Maliit lang naman kasi ang bahay nila, kaya sure siyang maririnig siya ng kaibigan. Ay, ano ba naman yan, Kyra? Ang aga-aga nang bubulabog ka eh. Natutulog ako. Reklamo ni Emily sa kaibigan niya. Anong maaga? Hoy, Day. 7:00 na kaya ng umaga. Bumangon ka na riyan dahil may importante akong sasabihin sa'yo. Tinatamad pang bumangon si Emily pero wala siyang magagawa sa kakulitan ng kaibigan niya. Hintayin mo na lang ako, maliligo muna ako sa likod ng bahay. May tubig pa naman siguro dun sa malaking drum. Inaantok pa niyang sabi sa kanyang kaibigan. Okay, best. Palabasan ng pinto si Emily nang tawagin niya si Kyra. Best, nakita mo ba si Lola? Tanong niya sa kaibigan. Si Lola ba? Oo, best. Huwag ka mag-alala, nakaluto na kami ni Lola ng umagahan. Bago pa kita ginising, tinulungan ko na siya sa kusina. Nakangiting sabi ni Kyra. Napalaki ang mata ni Emily sa sinabi ng kaibigan niya. Anong oras ka palang pumunta rito? 5:00. Sagot ni Kyra sa kanya. Ang aga mo naman, ba't ngayon mo lang ako ginising ang aga-aga mo pala rito? Sabi ni Lola ano magagawa ko? Kibit balikat nitong sagot sa kaibigan niya. Sige na, maligo ka na para makakain na tayo pagkatapos mong maligo. Pinalabas na niya ang kaibigan sa pinto para makaligo na ito. Matapos maligo ni Emily nagbihis kagad siya. Tapos ay pumunta sa sala pero wala doon ang kaibigan niya. Dumiretso na siya sa kusina. Good morning, Paula. Bati ni Emily sa lola niya. Humalik muna siya sa pisngi nito bago siya umupo sa kabilang upuan. Magandang umaga din sa iyo, Apo. Sige na, kumain na tayo. Nagluto ako ng paborito mo. Naku, siguradong busog na naman po ako nito. Nakangiting sabi ni Emily, sabay sandok niya ng pagkain. Matapos kumain ay si Emily nang nagligpit ng pinagkainan nila. Pagkatapos maghugas, ay pinuntahan na niya ang kaibigan sa sala para alamin kung ano yung importanteng sasabihin nito sa kanya. Wala ka bang lakad ngayon at ang aga-aga mo rito? Bungad ni Emily kay Kyra nang makaupo siya sa maliit nilang sofa. Kasi Bes, di ba malapit na ang fiesta dito sa atin? O tapos, anong meron? Si Mayor kasi Bes nagbigay ng malaking halaga dito sa barangay natin para sa mga palaro at isa na dyan, ang beauty contest. O, tapos? Kasi Bes, hindi naman lingid sa kaalaman namin na kung ganda rin lang ang pag-uusapan, lamang na lamang ka dito sa atin. At hindi lang yan, napaka-sexy mo pa kaya. Kaya gusto mo akong sumali para manalo. Best, alam mo naman na wala akong hilig sa mga ganyan. Tsaka maraming maganda dito sa baryo natin. Sila na lang ang alukin mo. Walang gana nitong sagot sa kaibigan niya. Best naman ang laki kaya ng premyo. At pag nanalo ka, hindi ka na magrarakit sa palengke ng ilang buwan. At hindi lang yan, may pambili ka pa sa gamot ni Lola. Pangiingganyo ni Kyra sa kaibigan. Napaisip naman kagad si Emily. Magkano ba kasi ang premyo at ganyan kaka-interesado sa beauty contest na yan, ha? Tanong niya sa kaibigan. 100,000 at hindi pa kasali ang consolation prize, ha? Woo! Talaga? Napanganga si Emily sa laki ng premyo. Kung sakaling sasali siya at mananalo, ay libre na ang ilang buwan at maaalagaan pa niyang mabuti ang lola niya. Pero ang problema ay kasi hindi siya marunong rumampa. Pag-iisipan ko muna yan, Best, ha? Wala kasi talaga akong hilig sa mga ganyan. O sige, Best, basta kapag nakapag-isip ka na at sasali ka, sabihin mo lang sa akin. At saka sayang naman ang beauty mo, Best. Kung hindi mo irarampa yan, yung kutis mong yan, halatang may lahi kang kano. At haler, ang dami mo kayang manliligaw. At ang iba pa'y mga bigating anak na mga mayayaman. Pero ewan ko ba sa'yo ba't ayaw mo sa kanila? O sige na, uuwi na ako. Basta ha, tumawag ka kapag nakapag-desisyon ka na para makapag-practice ka na kagad. Mahabang sabi nito sa kanya. O sige Bes, pag-iisipan ko yan. Tanging-tango na lang isinagot ni Kyra sa kaibigan. Bye Best, bye. Hey bro, anong problema? Ba't ganyan ang mukha mo? Para kang natatain ewan dahil dyan sa itsura mo. Ano bang meron? Baka makatulong ako sa'yo. Alam mo naman henyo tong kaibigan mo. Napatawa pa ito sa huling sinabi niya.
Tumahimik ka nga, Castro. Kung ayaw mong bigwasan kita dyan. Mas lalo akong di makapag-isip ng maayos basta nandito ka eh. Ingay mo masyado. Saway niya sa kaibigan. Easy lang. Ang aga-aga pa mainit na kagad ang ulo mo. Ano ba kasing problema mo at mainit ang ulo mo? Bumalik na si Lolo mula sa Amerika at gusto niya akong ipakasal sa anak ng kasosyo niya sa negosyo. Pero syempre hindi ako pumayag. Ayoko namang matali sa babaeng hindi ko naman mahal. Kaya may napagkasunduan kaming dalawa. Talaga? Ano namang napagkasunduan nyo? Curious na tanong ng kaibigan nito. Gusto niyang humanap ng babaeng matino at hindi mukhang pera. Alam naman nating pareho na lahat ng babaeng lumalapit sa akin ay dahil sa pera ko. At ikaw mismo alam mo yan. Alam mo, sa estado mo, marami talagang babae ang habol sa'yo dahil sa pera mo. Pero hindi ko naman nilalahat ha. Sa panahon kasi ngayon ay praktikal na ang lahat. Kahit nga matanda pinapatulan na dahil lang sa pera. Napahilamos na lang ng kamay niya si Marvin dahil mahihirapan siya sa gusto ng lolo niya. Para sa kanya kasi ay isang responsibilidad ang paghahanap ng isang matinong asawa at hindi niya alam kung saan niya ito hahanapin. Sa tingin mo, ano kayang dapat kong gawin? Kung sabagay, lahat kasi ng naging babae mo, pinapaimbestigahan mo kung anong totoong pakay sa'yo. Ano kaya kung magpanggap kang mahirap para malaman mo kung sinong totoong tatanggap sa'yo kahit na hindi ka mayaman? Napangiti si Marvin sa suggestion ni Wendell sa kanya. Nice idea bro, maganda yung naisip mo. Nakangiting sang-ayon ni Marvin kay Wendell. O ano, kaya mo bang maging mahirap? Isa ka lang namang CEO ng sarili mong kumpanya, Mr. Marvin Baltasar. Well, hindi naman siguro lahat ay nakakakilala sa'yo. Mayaman ka nga at CEO pero bihira ka lang namang makita sa telebisyon at newspaper. Kung sabagay, tama ka. Saka sanay naman ako sa buhay mahirap. Hindi lingid sa kaalaman mo na mahirap ang aking ina at sinanay niya ako sa kung ano man ang buhay na mayroon siya noon para maging handa ako sa kung ano man ang mangyayari ay hindi ako mahihirapan. So, kailan ka mag-uumpisa? Next week na siguro, marami pa akong kailangang ayusin at may meeting pa nga ako sa mga investors. Okay, kita-kits na lang. Aalis na rin ako, may pupuntahan lang ako. Tumango na lang si Marvin at umalis na rin si Wendell. Nang mapag-isa ay napabuntong hininga si Marvin habang nakasandal ang kanyang ulo sa kanyang upuan at napapikit. Masyadong maiksi para sa kanya ang 2 buwan na ibinigay ng lolo niya sa kanya para makahanap ng magiging asawa niya. Damn that old man. Napapikit niyang sabi. Naayos ko ng lahat dito sa opisina. Bukas nang alis natin. Handa na rin ang lahat ng gamit ko at ang mga dadalhin ko bukas. Matapos kong pirmahan lahat ng mga kinakailangan ko, ibinilin ko na rin sa sekretarya ko ang may iiwan kong trabaho. Nagtatanong ang tingin ng kaibigan sa kanya pero ngumiti lang si Marvin. Matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya si Laila. Hindi pa ako ang CEO, siya ng sekretarya ni Lolo. Kaya kung anong tiwala ni Lolo sa kanya, ganun din ang ibinibigay ko sa kanya ngayon. Mahinahon na sabi ni Marvin sa kaibigan niya. Nagkibit-balikat na lang si Wendell sa kaibigan niya. May alam ka na ba na pupuntahan natin? Yeah, may alam akong lugar kung saan tayo pupunta. Malayo dito sa Maynila pero maganda ang lugar ng Tito Vincent ko. Minsan na kasi akong nakapunta ron. Mabait si Tito Vincent. 2 lang sila ni Daddy na magkapatid. Isang mayor si Tito sa San Alfonso at mahal siya ng mga tao sa lugar na yon dahil nga sa mabait siya. At balita ko malapit na ang piyesta sa San Luna kung saan pamangkin niya ang kapitan doon. Nakangiti niyang sabi sa kaibigan. Talaga bro? Wow! Makakagala na naman ako nito. Sana maraming chicks doon para sulit naman ang pagpunta natin sa lugar na yon. Napailing na lang si Marvin sa sinabi ng kaibigan. Palibhasa kasi ay chick boy ito. Kaya gano'n na lang ito kung makapagsalita. Kailangan 1 month ay makahanap na ako. Dahil kung hindi, siguradong wala na akong lusot kay Lolo. At ayokong malagay sa sitwasyon na hindi ko gusto. Sana naman pala rin ako sa lugar na yon. Mahinang sabi ni Marvin habang kinukuha ang kanyang maleta. Tayo na. Kailangan maaga tayo para hindi tayo gabihin ng dating doon. Alam na ba ng tito mo na pupunta tayo doon? Yeah, tinawagan na siya ng daddy. Ayos. Sa wakas makakatakas na naman ako sa sermon ni mami sa akin araw-araw. Ang sakit na talaga sa tenga pero ano bang magagawa ko? Ina ko yun
Kaya yun, pinagtsatsagaan ko na lang ang mga sermon niya sa akin. Mahal ko kasi yun eh. Kaya kahit na anong mangyari, titiisin ko. Ay, iba talaga kapag may nanay ka pa. Ang sakit sa tenga ng sermon nila. Pero mahirap naman pag wala na sila. Naiiling na sabi ni Wendell. Hayaan mo na si tita. Pagmamahal naman yung sermon niya sa'yo eh. Mabuti ka pa nga't may mami ka pa. Kesa ako, wala na akong nanay. May daddy nga ako pero minsan lang kaming nag-uusap at magkikita dahil pareho kaming busy sa kumpanya. Kung sa bagay tama ka rin eh. Sabay pasok ni Wendell sa maleta niya sa likod ng sasakyan. Hindi na nagpahatid ang mga ito sa driver nila dahil malayo ang pupuntahan nila. Emilia Achilles, ang tagal mo. Kanina pa ako nandito eh. Reklamo ni Kyra kay Emily. Hindi ko naman sinabi sa'yo na hintayin mo ko, hindi ba? Tamad na sagot ni Emily sa kaibigan niya. Wag na lang kaya tayong tumuloy. Si Lola kasi wala siyang kasama dito, baka atakihin na naman siya. Palusot ni Emily sa kaibigan. Pero totoo naman talagang takot siyang atakihin ng lola niya nang mag-isa lang. Hep hep hep, wala nang atrasan, best. Nag-usap na tayo tungkol dito, di ba? Saka nakausap ko na si Lola kanina. Pumayag siya, kesa daw magmukmuk ka rito sa bahay. Kaya sige na, umalis na tayo, please. Pakiusap nito sa kaibigan niya. Mas excited ka pa sa akin. Di naman natin alam kung mananalo tayo eh. Reklamo niya rito. Anong hindi? Bes, para kay Lola to, di ba? Kaya dapat positibong isipan mo. Kaya sige na, isipin mo lang si Lola para sa kanyang lahat ng to. Huwag kang panghihinaan ng loob. Napabuntong hininga na lang si Emily. Kung sana naging mayaman lang ako, hindi siguro ako magkakaganito. Kung saan-saan rumarakit para lang magkapera. Para sa pangtustos namin ni Lola sa araw-araw. Tapos hindi pa ako nakapagtapos. Hindi ko rin kasi pwedeng iwan si Lola eh. Para sa kanya tong gagawin ko. Pangpapalakas ni Emily sa loob niya. O sige na, tayo na. Nauna nang naglakad si Emily. Nakasunod na naman sa kanya si Kyra. Ay, yan si Emily Achilles, ang best friend ko na palaban. Pag-cheer up pa ni Kyra kay Emily. Napailing na lang si Emily sa kabaliwan ng kaibigan niya. Pagkatapos nila magpa-register ay umuwi na kagad sila para makapagbihis. Kailangan niya kasing mag-duty. May lakad ka ba, Apo? Kararating mo pa lang ah. Opo la, pupunta akong palengke ngayon. 2 araw na kasi akong hindi naka-duty eh. Baka tanggalin pa ako ni Aling Minda pag hanggang ngayon wala pa rin ako roon. Napabuntong hininga na lang matanda habang malungkot na nakatingin sa apo niya. La, alam kong tingin na yan. Huwag ka na malungkot. Mahal na mahal kita kaya lahat gagawin ko para sa'yo. Dahil ikaw na lang ang nag-iisang pamilya ko. Sige na, mag-iingat ka palagi, apo ko. Salamat po la. Ikaw rin la, ingatan mong sarili mo. Alam mong bawal kang mapagod. Ayokong may mangyayaring hindi maganda sa'yo. Ikaw talagang bata ka. Sige na, umalis ka na't may trabaho ka pa. Pagtataboy niya sa kanyang apo. Bye la! Humalik muna siya sa pisngi ng lola niya bago tuluyang umalis. Papasok na sana sa palengke si Emily nang bigla na lang siyang... Aray! Daing niya. Nang may nakabunggo sa kanya. Ang sakit ah! Mabuti na lang at hindi ako na out of balance. Dahil kung nagkataon, sa sementong bagsak ko. Kainis! Reklamo ni Emily kahit hindi pa niya nakikita ang nakabunggo sa kanya. Sorry miss, hindi ka naman kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Basta ka nalang naglalakad. Sabi ng lalaki. Kaya wala sa sariling napaangat ng tingin si Emily at nakatulala lang siyang nakatingin sa malanghel na bumaba sa lupa dahil sa sobrang gwapo ng kaharap niya. Ang gwapo. Napatawa ang lalaki sa narinig mula kay Emily. Agad namang namula ang pisngi ni Emily sa kahihiyan. Akala niya ay sa isip niya lang yung sinabi. Nais sa tinig niya pa lang talaga. Napangiti ng husto ang lalaki sa naging reaksyon ng dalaga nang marinig niyang sinabi nito. You're cute while you're blushing, miss. Puri ni Marvin sa dalaga. Nakangiti itong tumingin kay Emily habang si Emily ay tulala lang sa sinabi ng lalaki. O sige na miss, mauna na ako. I hope magkita pa tayong muli, Miss Beautiful. Sabay kindat nito kay Emily at iniwan itong tulala. Napamaang na lang si Emily at naitanong na lang niya sa sarili kung totoo ba yun. Maganda raw ako? Napailing na lang siya habang nakangiti.
Baliw, kinilig ka naman kagad sa sinabi niya. Sermon niya sa kanyang sarili. Agad na siyang pumasok sa palengke na may ngiti sa mga labi. Oy, anong ngiti yan ha? Bakit parang nanalo ka sa loto sa laki ng ngiti mo? Tukso ni Kyra sa kaibigan. May iba kasi sa ngiti ng kaibigan niya. Ikaw talaga? Basta pag nakangiti may iba na kagad? Sige na, mag-umpisa na tayo. Kung ano-ano yung iniisip mo. Dumating na ang hapon na tuwian na. Pero si Emily ganado sa trabaho. Kaya malaki na naman ang komisyon nila ni Kyra. Naku best, kung ganyan ka kaganado magtrabaho, sigurado akong maaga kang yayaman yan. Tignan mo ubos lahat ng paninda natin. At alam mo bang masaya si Aling Minda? Sabi niya may bonus raw tayo. Sana naman malaki para may pambili ako ng pampaganda. Nakangiti nitong sabi. Puro ka pampaganda dyan. Kung sana iniipon mo yan para may mapagkukunan ka. Pangbili mo ng pagkain pag nagigipit ka. Di sana malaki ng ipon mo ngayon. Kasi naman kahit hindi ka magpaganda, maganda ka na best. Salamat best ha. Sa wakas pinuri mo rin talaga ako. Ang tagal ko nang hinihintay yun eh. Natatawang sabi ni Kyra. Ewan ko sa'yo, baliw ka talaga. Naiiling na sabi ni Emily. Oh, Emily, ito ang sayo. Ikaw naman Kyra, ito rin ang sayo. Salamat sa inyong dalawa ha. Napakaswerte ko sa inyong dalawa. Ubus na naman ang paninda ko. Naku, salamat po Aling Minda. Kami rin po maswerte kami sa inyo. Salamat din po. Balik pa sa salamat ni Emily sa ginang. O siya, tama na yan. Maiwan ko na kayo ha. Bumalik kayo bukas ha. Hihintayin ko kayo. Opo. Sabay na sagot ni Kyra at Emily. Alis na po kami. O sige, alis na. Sabi ng ginang sa dalawa. Nakangiting umalis ang dalawa sa palengke. I like her. She's beautiful like a goddess. And I'll make her mine. Sa dinami-raming babae na nakilala, ngayon lang ako nagka-interesado sa isang babae. Kaya gagawin kong lahat mapasakin lang siya. Nakangiting sabi ni Marvin habang kinakausap ang sarili niya. Wow! Ang ganda ng panahon. Kasing ganda ng ngiti mo ngayon ah. Anong meron? Sita ni Wendell sa kaibigan niya. Wala, may naalala lang. Talaga bro? At sino namang naalala mo at kung makangiti kay para kang nanalo ng ilang milyon sa loto? Ang dami mong tanong, may kailangan ka ba? Pinapatawag ka ni Tito Vincent. Hihintayin ka raw niya sa sala. O sige na, mauna ka na, susunod na lang ako. O sige pro, bilis-bilisan mo naman. Sira. Mabuti naman at napadalaw ka rito iho. Matagal ka rin hindi nakapunta rito. Kamusta ng daddy mo? Kaagad na tanong ni Vincent sa pamangkin niya. Mabuti naman po siya tito. Kayo po, kamusta kayo? Eto, medyo tumatanda na. At wala pa ring apo. Sakto ang dating mo. Malapit na ang piyesta sa San Luna. At isa ka sa gusto kong maging judge sa gagawing beauty contest. Para maipakilala na rin kita sa kanila. Pwede po ba akong humingi ng pabor? Anong klaseng pabor ba yan? At mukhang seryoso yung mukha mo. Kung pwede po sana, huwag niyong ipapaalam sa mga tao na pamangkin niyo po ako. At kung pwede rin po sana, bigyan niyo po ako ng trabaho kahit na ano po. Kahit hardinero o driver, okay lang po sa akin. Basta may trabaho po ako. At bakit mo naman gagawin yan? Alam ko namang hindi ka sanay sa ganong klaseng trabaho. Dahil isa ka lang namang CEO. Bigyan mo ako ng balidong rason para gawin ang hiling mo, Marvin. Seryosong tura ng tsuhi ni Marvin sa kanya. Kaagad na napakamot sa batok niya si Marvin dahil mukhang hindi siya pagbibigyan ng tiyo niya. Si lolo po kasi may gustong ipagawa sa akin pero ayoko naman. Pinaliwanag ni Marvin ang lahat sa tsuhin kung anong nais ng lolo niya kaya siya napunta sa kanila. Matapos sabihin ni Marvin ang lahat ay napailing na lang ng ulo si Vincent. Kahit kailan talaga hindi na nagbagong matandang yun. Ang gusto niya pa rin talagang nais niyang masunod. Sige na, pagbibigyan kita sa hiling mo. Ikaw na lang ang gagawin kong driver para hindi ka masyadong mahirapan. Hatid sundo lang naman ang trabaho mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Napayas naman si Marvin sa pagpayag ng tito niya. Maraming salamat tito. Tumango lang ang matanda sa kanya. Sige na, maiwan na kita. At kung may gusto kang ipagawa, tawagin mo na lang ang katulong. Hindi mo naman kailangang magpanggap basta't nasa loob ka ng pamamahay ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Matapos silang mag-usap ng tsuhin, ay hinanap na niyang kaibigan.
Lumabas siya ng bahay para hanapin ito at nakita niyang kaibigan na nakikipaglandian sa isa sa mga katulong dito. Kahit kailan talaga babaero ang isang to. Naiiling na bumalik si Marvin sa loob ng bahay at dumiretso sa kwarto niya. Habang sa bahay nila Emily, tahimik sila habang nasa hapagkainan ng maglola. Hindi maiwasan ng matanda na tanungin ng apo nito. Kailan mo bang balak mag-asawa, apo? Matanda na ako, Emily. Gusto ko nang makita kang may pamilya bago kita iwan. Kaagad na patingin si Emily sa lola niya na kumakain. La naman, huwag niyo naman hong sabihin yan. Malakas pa po kayo kaya huwag niyo naman po akong takutin. Emily, gusto kong may katuwang ka na bago ko pumanaw. Hanggang ngayon ba'y wala ka pa ring boyfriend? 24 ka na, hindi ba? Lola naman, bata pa po ako eh. At saka wala akong gusto sa mga manliligaw ko. Mayaman nga, mayayabang naman at matapobre. Pero kung magkaka-boyfriend po ko, siguro mas gusto ko rin yung mayaman para maiahon ko kayo sa kahirapan. Ay, ikaw talagang bata ka. Basta mag-boyfriend ka na. Hindi baling hindi mayaman, apo. Basta't mahal ka at kaya kang irespeto. Higit sa lahat yung hindi ka sasaktan. Hindi basihan ng yaman para mahalin mo ang isang tao, Emily. Napabuntong hininga si Emily habang nakatingin sa kanyang lola. Habang nakahiga, ay naisip ni Emily ang mukha ng lalaki na nakabanggaan niya sa labas ng palengke kanina. Sino kaya yung lalaking yun? Noon lang ako nakakita ng ganun kagwapong lalaki dito sa San Luna. Siguro hindi yung taga rito. Taga saan kaya yun? Ay, ba't ko ba iniisip ang lalaking yun? Napangiti na lang si Emily sa naiisip niya. Makatulog na nga lang. Kinabukasan ay maagang nagising si Marvin at habang nasa sala siya ay nakita niya si Aling Linda na may dala ng lalagyan ng mga gulay. Manang, saan po kayo pupunta? Kaagad na tanong niya dito nang makalapit ito sa kanya. Mamamalengke lang ako, iho. Naubusan na kasi tayo ng stock sa ref. Bakit? May ipag-uutos ka ba sa akin? Wala po, pero pwede po ba akong sumama sa inyo sa pamamalengke? Abay, oo naman. Para may tagabitbit naman ako. Natatawang sabi nito sa kanya. Wala pong problema, Manang. Tsaka Marvin nilang ho itawag niyo sa akin. Mas komportable po ako doon. Abay, walang problema, Marvin. Siya, tayo na nang mabilis tayong makabalik. Agad umalis ang dalawa patungong palengke. Si Marvin na rin ang nag-drive papunta doon. Sinadya niyang sumama. Baka sakaling makita niya ulit ang babaeng palaging laman ng isipan niya. Oh, suki! Bili na kayo. Mura lang dito. Tsak na makakatipid kayo bukod sa mura na bagong harvest pa po ang lahat ng aming paninda. Maingay na tawag ni Emily sa mga namimili. Pagdating nila Marvin sa palengke, ay sigaw kagad ni Emily ang kumuha ng atensyon niya. Gumuhit kagad ang malaking ngiti sa kanyang labi dahil sa nakita. I saw you again, young lady. Mahinang bulong ni Marvin sa kanyang sarili habang nakatingin sa dalagang tumatawag na mga customers. Oh, iha, kamusta? Masiglang masigla tayo ngayon ah. Nakangiti ang matanda na tumingin kay Emily. Naku, kayo po pala, Aling Linda. Nakangiti itong nakatingin sa ginang. Kailangan pong masigla ko palagi, Aling Linda, para marami pong benta nang sa ganon, malaki ang maging komisyon ko. Alam niyo naman po, may binubuhay ako. Nakangiti pa rin niyang sabi. Hanga na talaga ako sa iyo, iha. Bukod sa mabait ka, masipag ka pang bata. Naku, binobola niyo na naman po ako niyan eh. Pero salamat pa rin po. Nakangiting tura nito sa kausap. Oh, ito lahat ang bibilhin ko. Sabay abot ng papel kay Emily. Nalistahan ang mga bibilhin niya. Ano, meron ba lahat yan? Opo. Kumpletong-kumpleto po itong lahat. Ngumiti pa ito ng malaki sa matanda. Suki niya kasi si Aling Linda kaya hindi na ito pumupunta sa ibang stall. Ba't ba kasi hindi ka pa mag-asawa, iha? Sa ganda mong yan, tsak na maraming nanliligaw sa'yo. O ano, may boyfriend ka na ba? Tanong ng ginang habang kinukuha ni Emily ang nasa listahan. Naku, Aling Linda, wala pa po akong balak mag-boyfriend. Mas priority ko po ngayon ang panggamot ng lola. Tsaka ayaw ko po sa mga hambog. Marami nga akong manliligaw na mayayaman. Hambog naman. Pero kung magkaka-boyfriend po ako, syempre gusto ko po yung may kaya naman. Para maiahon ko naman po si Lola sa kahirapan. Gusto ko makaahon sa hirap eh.
Kaya sagarin ko na lang ang pangarap ko. Mahabang litanya nito. Ito na po ang lahat, Aling Linda. Sabay abot niya sa mga pinamili ng ginang. Salamat ha. O siya, heto na lahat, Hindi na naituloy ng matanda ang sasabihin nang wala na si Marvin sa likuran niya. Saan naman nagpunta yun? Habang si Marvin ay matyagang nakikinig sa usapan ng dalawa. Pasimple kasi siyang umalis sa likod ng ginang nang makapag-usap ang dalawa. So Emily palang pangalan niya. Nice name. Bagay sa isang kagaya niya. Emily. Oh sige na Emily. Aalis na ako. Hahanapin ko pa yung kasama ko eh. May kasama ka po ba? Sino pong kasama niyo? Wala naman po akong nakita na may kasama ka. Pamangkin ni Mayor. Bagong dating dito. Dito raw magbabakasyon. Talaga ba? Binata pa po ba? Gwapo po ba? Ireto niyo naman ho ako para malahian din po kami ng gwapo. Maganda ako. Gwapo siya. Perfect match o hindi po ba, Aling Linda? Nakangiti pa ito na para bang nagde-daydreaming. Napatawang matanda sa sinabi ni Emily sa kanya. Naku, ikaw talagang bata ka. Kung meron lang sana akong pamangkin, nireto na kita. Kaso wala eh. Sayang, kaganda mo pa naman. Joke lang, Aling Linda. Huwag niyo naman pong tutuhanin ang sinabi ko. Nakangiti niyang sabi. Hayaan mo sa susunod ipapakilala ko siya sa iyo ha? O siya, sige na, aalis na ako. Okay po, sa uulitin po. Naiiling si Marvin sa naririnig mula kay Emily. I like her attitude, young lady. At gagawin kong lahat, nakuha ko lang ang loob mo. Magkakilala pa pala kayo ni Manang ha? Nakangiting sabi ng binata habang nakasandal sa kotse. Oh, nandito ka lang pala eh. Akala ko kung saan ka na pumunta. Hinahanap kita sa loob. Pasensya na Manang. Naihi kasi ako kaya humanap ako ng CR. Pagsisinungaling nito sa matanda. Ah, ganun ba? Oh, siya, tayo na. Ito na po ba lahat, Manang? Oo, ayan na lahat. Pakipasok na lang yan sa likod. Opo. Isang linggo ngang lumipas mula nang sumama si Marvin kay Aling Linda sa palengke. Isang linggo na rin niyang lihim na sinusundan si Emily. Katunayan ay alam na niya kung anong gusto nito at hindi. Alam na rin niya kung anong paboritong pagkain ng babae. Higit sa lahat, alam niya ang type nito sa lalaki. Kung susumahin, nagiging magaling na stalker siya ni Emily at walang kamalay-malay ang dalaga sa mga nangyayari sa paligid niya. Alis na po muna ako. May bibilhin lang ako sa labas. Hindi na niya hinintay na sumagot ang matanda. Dire-diretsyo na siyang lumabas ng bahay. Ba't kasi ngayon ka pa dumating kung kailan wala akong stock? Naiinis na bulong ni Emily sa sarili. Nang tumawid na siya sa kabilang highway, di pa man siya nasa gitna ay tila nabingi siya sa lakas ng busina ng sasakyan at patungo ito sa kanya. Sa taranta ni Emily ay hindi agad siya nakagalaw sa kinatatayuan. Napapikit na lang siya at hinintay ang pagtama sa kanya ng sasakyan. Laking gulat niya nang may humapit sa bewang niya. Kinabig siya nito hanggang sa dalawa silang bumagsak sa semento. Tulala lang si Emily na hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi siya gumalaw pero nang may... Miss, baka naman pwedeng umalis ka na sa pagkakadagan sa akin. Ang bigat mo eh. Reklamo ng lalaki sa kanya. Miss, okay ka lang ba? Pero wala pa ring sagot si Emily sa lalaki. Nakatulala pa rin itong nakatingin sa kanya. Miss, are you okay? Saka palang natauhan si Emily nang may bumulong sa kanya. Agad siyang nakabalik sa ulirat at nagulat sa posisyon niya kasama ang lalaki. Nasa ibabaw siya ng lalaki kaya agad nag-init ang pisngi niya. Hindi kita ng lalaki ang pamumula ng mukha niya dahil nakasubsob siya sa dibdib nito. Samantalang ang lalaki ay hindi maipaliwanag ang nararamdaman niyang init sa katawan. Parang may nabuhay sa kanyang katawan. What the heck? Mahina niyang mura nang gumalaw si Emily sa taas niya. Habang si Emily, nanlalaki ang mga mata niya na may bumukol sa bandang hita niya. Ano yun? Mahina niyang tanong sa sarili niya. Miss, kumilos ka na. Baka lalong magalit ang kaibigan ko eh. Umalis ka na dyan sa katawan ko. Tila nagpipigil ito sa kanyang paghinga. Ay, sorry. Hingi agad niya ng tawad pero tila agad naglanding ang mata niya sa lalaking nakabanggaan niya sa palengke. Ang gwapo nitong mukha na hindi niya malimot-limot ay nakita niya ulit. Nahihiya pa siyang nakatingin dito. Salamat pala sa pagliligtas mo sa akin.
Basag niya sa katahimikan nilang dalawa. May kapalit yun. Seryosong tura ng lalaki kaya agad nanlaki ang mata ni Emily dahil sa narinig. Ha? Ano bang kapalit nun? Pwede bang wag malaki? Wala akong pera eh. Hindi pera ang hihingin kong kapalit. Hindi pera? Kung ganun ano? Ibigay mo lang sa akin ang pangalan mo, okay na ako. Yun lang pala eh. Walang problema. Nakahinga ng maluwag si Emily dahil wala talaga siyang pera. Emily na Achilles nga pala. Emily or Ellie na lang itawag mo sa akin. Sabay lahad ng kamay nito sa lalaki. Agad naman itong tinanggap ng lalaki. Marvin, tawagin mo na lang akong Marvin. Okay Marvin, thank you ah. You're welcome, Miss Beautiful. Agad nag-init ang pisngi ni Emily at parang may kung ano sa loob niya nang purihin siya ng lalaki. O sige alis na ako. Meron pa kasi akong bibilhin eh, salamat ulit. Tumalikod na siya sa lalaki nang tawagin siya nito. Emily, wait! Hinubad niya ang jacket niya at itinali sa likod ni Emily. Napasinghap si Emily sa ginawa ni Marvin. Para na kasi siyang niyakap nito. Ano bang ginagawa mo? May tagus ka kaya wag kang malikot. Agad nanigas si Emily sa kinatatayuan niya dahil sa sinabi ng lalaki. Saka palang naalala ni Emily na malakas nga pala ang mens niya. At nakalimutan pa niya ito dahil sa lalaki. Salamat Ibabalik ko na lang to pag nalabhan ko na. Nahihiya niyang sabi sa lalaki. No need, sa'yo na yan. Sabihin mo na lang sa akin kung saan ka nakatira. Pupuntahan kita sa inyo. Nahihiya man ay sinabi pa rin Emily kung saan siya nakatira. Dyan lang sa may iskinita. Itanong mo lang dyan kung saan ang bahay ko. Thank you. Masayang ani ng lalaki. Thank you din. Sabay paalam niya sa lalaki. Linggo na pala ngayon, mamayang hapon ang practice para sa beauty contest. Parang ayoko nang sumali. Tinatamad talaga ako, parang gusto ko nilang matulog eh. Ellie, gising ka na ba? Tawag ni Kyra sa kaibigan niya. Bakit ang aga-aga naman yata ng babaeng to? Ang aga mo naman yata, kagigising ko pa lang. Nakasimangot na sabi ni Emily. Best! Ba't di mo naman sinabing may bago ka palang manliligaw? Kinilig pa ito habang nakaharap sa kaibigan. Agad namang napatakip sa tenga si Emily dahil sa lakas ng boses ng kaibigan niya. Ano ba, Best? Ang ingay mo, ang sakit mo sa tenga. Tsaka ano bang manliligaw yung pinagsasasabi mo? Wala akong manliligaw, okay? Kung wala, sino yung gwapong lalaki sa labas? Ang sabi niya manliligaw mo daw siya. Yun nga lang hindi mayaman kasi sabi niya driver daw siya ni Mayor. Akala ko ba walang liman? Bakit hindi ko alam ang tungkol sa lalaking yan? Teka, Best. Anong manliligaw ang sinasabi mo dyan? Ano raw ba ang pangalan niya? Marvin yata yun? Mabilis na sagot ni Kyra. Ha? Tinambol ng kaba ang dibdib ni Emily nang marinig ang pangalan ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit pero hindi siya mapakali. Nanlalamig siya na ewan. Best, hindi ko manliligaw yun, nakilala ko lang yun kahapon. Pilit niyang itinatago ang nararamdaman niyang kaba. Oh sige, sabi mo eh. Pero Best, pwede bang akin na lang yun? Ang gwapo eh. Kilig na kilig pa ito habang malaki ang ngiti sa kaibigan niya. Sira ka talaga. O sige na, maliligo na ako. Sige Best, kung pwede pakibilisan naman. Kawawa naman yung pogi sa labas kung maghihintay lang siya sa'yo. Oo na, sige na. Madaling natapos si Emily sa pagliligo. Nagkanta o gaga pa siya kung anong susuotin niya. Sa huli ay nagpa siya si Emily na mag-dress na lang. Hanggang tuhod niya yon. Pagkatapos ay lumabas na siya patungong sala. Matyagang naghihintay si Marvin kay Emily sa sala. Nang makita niya ito ay agad siyang umiti rito. Hi, flowers for you. Sana magustuhan mo. Hindi alam ni Emily kung anong sasabihin niya. Salamat. Nahihiya niyang sabi sa binata. Napadalaw ka yata. Buti nalaman mo kagad tong bahay namin. Pasensya ka na, matigas yung inuupuan mo. Hey, it's okay. Saka na-miss kita kaya ako pumunta rito. Diretsyong sabi ni Marvin sa dalaga. Hindi naman kagad nakapagsalita ang dalaga sa sinabi nito. Pwede ka ba ngayon? Gusto sana kitang yayaing lumabas. Ha? May trabaho ka hindi ba? Hindi ka ba busy? Hindi, day off ko ngayon pero kung busy ka, pwede namang sa ibang araw na lang.
Hindi, okay lang. Magpapaalam muna ako kay Lola. Naipagpaalam na kita kay Lola. Pumayag na siya. Kaagad na sabi ni Marvin. Ha? Napapayag mo si Lola? Paano? Alam ko hindi basta-bastang pumapayag yon. Anong sinabi mo sa kanya? Nagtatakang sabi ni Emily. Sinabi ko lang na maniligaw mo ko. Bakit? Bawal ka bang ligawan? Hindi naman sa ganon kasi hindi naman kita manliligaw, hindi ba? Ngumiti lang ang lalaki sa kanya habang ginagap ang kamay niya. Gusto kong ligawan ka. Papayag ka ba? Uy bes, kain na raw tayo. Sulpot ni Kyra sa sala. Marvin, alika kumain na muna tayo. Tumango na lang siya at sumunod sa dalawa. Habang nasa hapagkainan ay tinanong ng matanda si Marvin. Iho, saan ka nga ulit nagtatrabaho? Para ngayon lang kita nakita rito sa lugar namin. Taga-kabilang lungsod po ako Lola pero kay Mayor po ako nagtatrabaho bilang driver. Magalang na sagot niya sa matanda. Alam mo bang hindi ako naniniwala na isa kang driver? Alam mo kung bakit? Dahil malayo sa itsura mo. Nagsisinungaling ka lang ba? Parang ayaw na lang lunukin ni Marvin ang kanin na naisubo na niya. Ikaw ba'y manliligaw sa apo ko? Diretsyong tanong nito sa binata. At hindi pa man nakakasagot si Marvin sa unang tanong nang magsalita ulit ang matanda. Lola, wala naman pong ganyanan la. Nakakahiya naman po sa bisita natin. Pigil ni Emily sa lola niya. Opo, liligawan ko po ang apo mo Lola. Diretsyang sagot nito sa matanda. Si Emily naman ngayon ang hindi nakapagsalita. Parang hindi niya kayang lunukin ang kinain niya dahil sa narinig mula sa binata. Kaagad nag-init ang pisngi niya at bakit parang kinikilig siya sa sinabi nito. Kung ganon, ayokong nakikitang nasasaktan ng apo ko iho. Dahil mahal na mahal ko ang batang yan. Makakaasa po kayo la. Pag sinagot na ako ni Emily, hindi ko po siya sasaktan. Seryosong sabi ng binata. Mabuti naman at nagkakaintindihan na tayo. Si Emily ay mas lalong nahiya sa sinabi ng lola niya. Bakit pa ba kasi siya pumunta rito? Mahina niyang sabi. Si Kyra naman ay nakikinig lang sa kanilang dalawa. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na si Kyra na aalis na siya dahil may date daw ito. Marvin, saan pala tayo pupunta? Naglakad lang kasi sila. Malapit na ang piyesta sa kanila kaya marami ng mga nagtitinda sa gilid ng daan. Una siyang dinala ni Marvin sa may nagtitinda ng kwek-kwek. Kumakain ka ba nito? Maaga pa naman. Tsaka kakain pa lang natin, hindi ba? Ang tanong ko kung kumakain ka ba nito. Oo naman, ang sarap kaya niyan. 2 po nito, Manong. Matapos na ibigay ng matanda ang 2 kwek-kwek, ay binayaran na ito ni Marvin. Keep the change na lang po. Nakangiti pa ito sa matanda. Maraming salamat, iho. Tumango lang si Marvin sa lalaki. Sa kanya hinilang dalaga. Anong gusto mo sa isang lalaki? Agad na tanong ni Marvin nang makaupo sila sa may upuang kahoy sa may puno. Bakit mo naman naitanong? Kinakabahang sabi ni Emily. Dahil mahal kita. Diretsyong sabi ni Marvin sa dalaga. Kaagad na natameme si Emily at hindi alam ang sasabihin dahil sa pag-amin ng lalaki sa kanya. Alam kong gusto mo ng mayaman na manliligaw. Sinabi sa akin ni Kyra. Pero kung sasagutin mo ko, sisikapin kong maging mayaman para sa'yo. Magtatrabaho ako araw at gabi para mabilis akong yumaman. Agad nag-angat ng tingin si Emily kay Marvin. Hindi niya alam na nakatingin din pala si Marvin sa kanya. Kaya nang mag-angat siya ng tingin, ay nagkasalubong kagad ang tingin nilang dalawa. Kita ni Emily sa mata ng lalaki na seryoso ito. Lalo pa siyang napatitig sa magandang mukha nito at sa matangos nitong ilong. Mapupula ang labi ng lalaki. Para lang siyang nakakita ng artista na sa TV lang niya nakikita. Ang gwapo ko, di ba? Salitang nagpabalik sa wisyo ni Emily. Agad niyang binawi ang tingin sa lalaki na ngayon ay nakangiti na sa kanya. Ang hangin mo, may bagyo yatang paparating. Kaagad naman na humalakhak si Marvin dahil sa sinabi ni Emily sa kanya. Kung sakaling ako naging bagyo at magdudulot ng matinding baha, gusto ko, ikaw ang una kong aanurin. Para kung saan man ako mapunta, kasama kita. Sabay kindat niya kay Emily. Nakangangalang si Emily sa tinura ng lalaki. At nang makabawi ay siya naman ang tumawa sa lalaki. Dahilan para mapatulala si Marvin.
Para kasing musika sa pandinig niya ang tawa ng dalaga. Ilang araw nang nakalipas. Matapos silang lumabas ay walang araw na hindi bumibisita ang binata kay Emily. Hindi pa man niya ito sinasagot ay walang sawa naman itong pinagtsatsagaan na suyuin siya para makuha lang ang oo niya. Malapit na siyang bumigay. Konting push na lang ay mapapasagot na siya ng lalaki. Wala ka bang trabaho ngayon? Baka mapagalitan ka na niyan dahil sa akin. Alam kong mabait si Mayor pero sana wag mong abusuhin ang trabaho mo dahil lang sa akin. Malumanay na sabi ni Emily. Alam naman niyang dito ako pumupunta sa'yo. Sagutin mo na kasi ako. Promise, mamahalin kita at aalagaan. At lalong-lalong hindi kita sasaktan. Alam ni Emily sa sarili niya na mahal na niya si Marvin. Pero natatakot siyang masaktan. Kung sasagutin ba kita, hindi mo ako sasaktan? Baka pagdating ng araw ay magsawa ka rin sa akin at iiwan mo rin ako katulad ng iba. Hindi mangyayari yun. Hindi kita sasaktan. Hindi lang salita yun kung hindi gagawin ko talaga. Nakangiti namang tumingin si Emily kay Marvin. Sige na nga, sinasagot na kita. Basta promise mo sa akin ha, hindi mo ako sasaktan. Dahil baka hindi ko naman kayanin. Paulit-ulit kong ipapangako sa'yo na hindi kita sasaktan. Unang kita ko pa lang sa'yo mahal na kita. Kaya promise hindi mo pagsisisihan na minahal mo rin ako. Nakangiting sabi ni Marvin. Mabilis niyang hinapit ang dalaga at masuyo niya itong hinalikan sa labi. Napangiti pa si Marvin nang hindi marunong humalikan dalaga. Nang ibig sabihin ay siya pala ang lalaking unang nakahalik dito. Matapos halikan ay niyakap ni Marvin ang dalaga at parang ayaw na niyang pakawalan pa ito. Natapos ang fiesta ng San Luna na hindi na nakasali pa si Emily sa beauty contest. Ayaw kasi talagang pumayag ni Marvin. Ang dahilan niya ay ayaw niyang may ibang makakakita sa katawan ng dalaga. Masaya naman ang lola ni Emily na sinagot na nito ang binata. Gustuhin man niya ng mayaman na lalaki ay nawala na lang biglang hangad niya dahil kay Marvin. Mahal niya ito at handa siyang magsakripisyo para sa lalaki. Makasama niya lang ito ay okay na sa kanya. Kumbaga, kontento na siya kung anong meron siya. Happy Mansari baby, I love you. Nakangiti ito sa kanya habang may dalang cake at may nakasulat na Happy Mansari baby. Thank you Marvin, hindi ka na sana nag-abala pa. Makasama lang kita ay okay na sa akin. Happy Mansari too. Pasensya ka na, ito lang ang kaya ko sa Mansari natin eh. Saka hindi pwedeng walang cake dahil unang buwan natin ngayon at ito ang regalo ko sa'yo. Inilabas si Marvin ang hawak niyang box at kinuha ang laman nito. Uy, ano yan? Wow, ang ganda naman. Para sa'yo yan, para sa pinakamamahal ko. Isinuot ni Marvin sa leeg ng nobya ang binili niyang necklace at talaga namang bumagay ito sa dalaga. Pasensya ka na kung wala akong regalo sa'yo. Malumanay na sabi ni Emily sa binata. Hindi ko kasi kayang bumili ng mahal na relo eh o kung ano pa dyan. Bahagyang napangiti si Marvin sa tinura ng dalaga at isa ito sa nagustuhan niya ng husto rito. Don't worry about me. Makita ka lang ay okay na ako. Ikaw ang pinaka-importante sa akin. Nakangiting niyakap ni Emily si Marvin. Okay lang din naman ako kahit wala kang regalo sa akin eh. Basta makita lang kita. Palaging buo ng araw ko. Paglalambing niya sa binata. Sabay halik niya sa labi ng binata. Hindi kaagad nakagalaw si Marvin pero kalaunan ay tinugon din niya ang halik ng dalaga. Hinapit ni Marvin ang bewang ng nobya at pinagdikit palalo ang katawan nila. Hindi maipaliwanag na init ang namutawi sa katawan ni Marvin nang maglapat ang balat nila ng nobya. Ang simpleng halik lang ay nauwi sa mapusok na halikan kung saan naglalakbay na ang kamay ni Marvin. Hindi na napigilan pa ni Marvin ang kanyang sarili at tuluyan ang inangkin ng dalaga. Hanggang sa sabay na nilang narating ang rurok ng tagumpay. Parehong nakahiga sa kama ang dalawa. Agad naman na nakatulog si Emily pero si Marvin ay gising na gising pa siya. Nakangiti siya habang haplos-haplos ang mukha ng dalaga. Ngayon ko napatunayan na ako lang talagang lalaki sa buhay mo. Hindi ko hahayaan na mawala ka pa sa akin. Ikaw ang nagkumpleto ng buhay ko. Hindi mo lang alam kung gaano akong kabaliw sa'yo. Kahit sa panaginip ko ay palagi ikaw ang nakikita ko baby. I am crazy because of you. And you're mine now. Nakangiting sabi ni Marvin bago tumabi ng tulog sa dalaga. Nagdaan pa ang mga araw, naging linggo at naging buwan.
Natapos na ang oras sa pananatili ni Marvin sa San Luna. Kailangan na niyang bumalik sa Maynila para tapusin ang kasunduan nila ng lolo niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin masabi ni Marvin kay Emily ang totoo. Baka kasi kung ano pang isipin nito. Kaya nagpasya si Marvin na umuwi na muna ng Maynila. Saka na lang niya sasabihin ng totoo kapag nakabalik na siya. Kasalukuyan silang nasa park. Sinusulot na ni Marvin na makasama si Emily sa araw na yon. Marvin. Bakit pakiramdam ko iiwan mo na ako? Mahinang sabi ng dalaga habang nakasandal siya sa dibdib ng binata. Huwag kang mag-isip ng ganyan, baby. You know how much I love you. At kung may mangyari mang magkalayo tayo, babalik at babalik pa rin ako sa'yo dahil mahal na mahal kita. Mahal din kita, Marvin. Habang nag-uusap ay, bigla na lang tinambol ng kaba ang dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit pero ang unang pumasok sa isip niya ay ang lola niya. Marvin, pwede bang umuwi na tayo? Hapon na rin kasi at wala pa namang kasama si lola sa bahay. Sure, baby. Basta, mag-iingat ka palagi dito. Habang wala ako. Pero bulong lang huli niyang sinabi sa dalaga para hindi niya ito marinig. Pagkatapos ihatid ni Marvin si Emily ay umuwi rin siya kagad. Kailangan na niyang umalis dahil naghihintay na ang kanyang lolo sa kanya. Pagdating ni Emily sa bahay nila, ay hinanap niya kagad ang lola niya. Pero nakailang tawag na siya pero wala talaga ito doon. Ate Emily! Tawag ng anak ng kapitbahay nila sa kanya. Bakit dyan? Nakita mo ba si lola? Kanina ko pa kasi siya hinahanap pero wala. Hindi ko siya makita. Nakita mo ba siya? Si lola mo po dinala sa ospital. Ilang minuto lang nakalipas mula nang dumating ka. Ano? Diyos mio! Saang ospital daw nila dinala dyan? Wala naman po sanang masamang nangyayari kay lola. Matapos sabihin ng bata kung saang ospital ay nagpaalam kagad si Emily sa bata. Sige na dyan ha, salamat. Agad tumakbo si Emily paalis ang bahay nila para puntahan ng lola niya sa ospital. Pagdating ni Emily sa ospital ay sinalubong siya kagad ni Aling Nita na kapitbahay nila. Mabutit nandito ka na, Ellie. Ikaw na lang ang hinihintay ng lola mo. Malungkot pa itong tumingin sa kanya. Hindi pa man nakakapasok sa loob ng emergency room si Emily, ay nagsibagsakan na mga luha niya. Agad siyang sinamahan ni Aling Nita sa loob para makausap nito ang lola niya. Nang makapasok, ay lola niya kagad na nakahiga sa kamang bumungad sa kanya. Lola! Umiiyak na sambit ni Emily sa lola niya. Patawad po. Kung hindi sana ako umalis, hindi ka sana magkakaganito. Nagsiunahan sa pagpatak ang mga luha niya habang nakatingin sa kanyang lola. Apo, huwag kang umiyak. Hindi mo kasalanan ng lahat. Magpakatatag ka, Apo. Mahal na mahal kita. Emily, panatag akong aalis na nasa mabuting kamay ka, Apo. Mag-iingat ka, Emily. Ayoko pa sanang iwan ka pero hindi ko na kaya, Apo. Gusto ko nang magpahinga. Huling salita ng lola ni Emily bago ito tuluyang binawian ng buhay. Lola! Ang daya mo naman eh. Ba't mo ako iniwan, Lola? Walang tigil ang agos ng mga luha niya habang yakap ang katawan ng lola niya. Emily, wala nang lola mo. Magpakatatag ka. Hindi matatahimik ang lola mo kung ganyan ka. Kaya tanggapin mo na ang lahat na hanggang dito na lang talaga ang buhay ng lola mo. Pangaalo ni Aling Nita kay Emily. Napahagulgol na lang ang dalaga habang nakatingin sa kanyang lola. Kasabay ng pag-alis ni Marvin ang siyang pagkawala ng pinaka-importanteng tao sa buhay ni Emily. Mabigat ang hakbang ni Marvin. Parang ayaw niyang umalis pero wala naman siyang choice. Mabigat man sa kanyang iwan si Emily ay wala na siyang magagawa pa dahil kung hindi siya uuwi, siguradong matutuloy ang gusto ng lolo niya at hindi niya hahayaan na mangyari yon. Isang linggo ang burol ng lola ni Emily. Ilang araw nang nakakalipas pero wala pa ring Marvin ang nagpapakita sa kanya at unti-unti na siyang nagtatampo sa binata. Dahil kung noon halos araw-araw itong pumupunta sa kanya, ngayon ni kahit anino man lang nito ay wala. Condolence best. Si Kyra yon. Siya lang katuwang ni Emily sa burol ng matanda dahil wala naman silang ibang kamag-anak doon. Sila lang dalawa ng lola niya. At ngayon nga
ay mag-isa na lang siya. Best, ni minsan ba hindi pumunta dito si Marvin? Ilang araw nang nakaburol si Lola, pero hindi ko pa nakikita si Marvin dito. Nag-away ba kayo o ano? Imposibleng hindi siya pupunta dito kung alam niyang wala na si Lola. Seryosong tanong ni Kyra sa kaibigan. Hindi ko nga rin alam, best eh. Ang taong inaasahan ko nga alalay sa akin ay hindi na nagpakita pa sa akin. Ayoko muna siyang isipin. Magpa-focus na lang muna ako kay Lola dahil pagkatapos ito hindi ko na makikita pa ang Lola ko. Malungkot na sabi ni Emily. Sawa na siya sa kakaiyak kaya halos wala ng luhang lumalabas sa mga mata niya. Matapos ang isang linggong burol ay tuluyan ang dinala sa kanyang huling hantungan ng lola ni Emily. Marami namang kapitbahay nilang dumalo at nakikiramay kay Emily dahil napakabait naman talaga ng matanda ng buhay pa ito. Anong plano mo ngayon? Wala na si Lola. Tanong ni Kyra. Nasa bahay siya ng kaibigan at sinamahan niya muna ito sa kanila dahil kalilibing lang ng matanda at baka kung ano pang maisipan niyang gawin kapag wala siyang kasama. Hindi ko alam, best. Hindi ko alam kung papaano mag-uumpisa. Ngayong wala na si Lola, parang gusto ko na lang din na sumunod sa kanya. Malungkot na sabi ni Emily. Best, alam kong mahal na mahal mong lola mo pero sa tingin mo ba, magiging masayang lola mo pag nakita kanyang nagkakaganyan? Hindi, best. Nalulungkot din siya pag nakikita kanyang malungkot. Pagpapangaral ni Kyra sa kaibigan niya. Isang buwan na hindi bumabalik si Marvin sa San Luna dahil sa tambak na trabaho niya. Kahit sa bahay niya, dinadala niya ang trabaho niya. Gusto na niyang matapos ang lahat bago bumalik sa San Luna. Namimiss na niya masyado si Emily. Kinuha niya ang cellphone niyang ang wallpaper ay si Emily. Napakaganda nito sa suot nitong white dress. Binili niya ito sa babae nung first monthsary nila. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ng dalaga. Napakaamo kasi ng mukha nito. Mula sa mga mata, ilong, ang manipis nitong labi ay hinaplos ni Marvin. I miss you so much, my baby. Wait for me. Sisiguraduhin kong hindi ka na mahihiwalay pa sa akin pagbalik ko dyan. Mahina niyang sabi habang haplos ang pisngi ng dalaga sa cellphone niya. Natapos ang isang buwan na puro lungkot lang nararamdaman ni Emily. Bukod sa wala na ang lola niya, ay hindi na nagpakita pa si Marvin sa kanya. At ang masakit pa ay buntis pa siya sa anak nila ni Marvin. Nasa ganoong pag-iisip siya nang may humintong sasakyan sa tapat ng bahay nila. Dahil nasa bintana siya, tanaw niya kung sino ang taong bumaba sa mamahaling sasakyan. Pagbaba ng tao sa kotse, ay agad na tulala si Emily nang mapagtanto kung sino ang taong yon. Marvin? Mahina niyang sambit sa pangalan ng lalaki. Matapos ang trabaho ni Marvin ay agad siyang nag-impake sa kanyang mga dadalhin pabalik ng San Luna. Tulad nung una siyang pumunta rito ay kasama niya ngayon ang kaibigan niya. Bro, sigurado ka na ba talaga sa plano mo? Of course, bro. Wala nang mas mahalaga pa sa akin kung hindi si Emily. Siya lang ang babaeng gusto ko makasama habang buhay. Seryosong sabi ni Marvin. Mahaba-haba rin ang naging biyahe nila bago nakarating sa San Luna. Dumiretso siya sa bahay ng tito niya. Pagkatapos ibaba ang gamit, ay agad na siyang umalis patungo sa bahay ng dalaga. Alam naman ng tito niya kung anong sadya niya ron. Masayang tito niya lalo pat kilala si Emily bilang mabait at rakiterang babae. Kaya walang tutol ang tito niya nung nalaman nitong si Emily palang kinahuhumalingan ng pamangkin niya. Alam na rin ni Marvin na patay na ang lola ng babae. Nung araw din na umalis siya. Akala ko hindi ka nababalik sa akin. Umiiyak ito habang nakayakap sa binata. Shh! Don't cry, baby. I'm sorry kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Madalian kasi ang lakad ko dahil may importante akong inasikaso. At condolence din sa nangyari kay Lola. Patawad kung wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ng masasandalan. Mahigpit din ang yakap ng binata sa dalaga. Okay lang. Ang importante nandito ka na. Ba't ka naman pala biglang umalis nun at kaninong sasakyan niyang dala mo? Curious na tanong ni Emily sa binata. Kailangan mo na sigurong malaman ng totoo. Bago ko umalis ay alam na ni Lola ang tungkol sa pagkatao ko. Sinabi ko na sa kanyang totoo kung anong meron ako. Ikinuwento ni Marvin kay Emily ang lahat. Kung ano at kung sino talaga siya. Noong unay nagalit ang dalaga dahil sa paglilihim niya. Pero kalaunan ay naintindihan din niya. Sinabi na rin niyang tiyuhin niya ang mayor ng lungsod nila.
Bigla tuloy nahiya si Emily sa binata dahil ang laki pala ng agwat nila ng binata sa pamumuhay. Huwag kang mag-isip ng kung ano tungkol sa estado ng pamumuhay natin dahil hindi mahalaga sa akin yun. Ikaw ang higit na mahalaga at wala nang iba pa. Madamdamin na sabi ng lalaki. Huwag mong sabihin yan. Mas may higit na mahalaga para sa akin, Marvin. Dahil dito, itinapat ni Emily ang kamay ng binata sa maliit pang umbok ng tiyan at yumiti ito. Hindi kaagad nakuha ni Marvin ang ibig niyang sabihin, pero nang mapagtanto niya ang gustong iparating ng dalaga, ay kaagad nanlaki ang mga mata ng binata. Are you sure? Daddy na ako? Paninigurado ni Marvin sa dalaga. Matapos tumango ay napatalon sa sobrang saya si Marvin. Thank you, baby. Kung alam mo lang kung gaano ko kasaya ngayon. Mas lalo pa niyang niyakap ang dalaga at hinalik-halikan ang noon nito. Gusto kong magpakasal na tayo dahil ito ang ipinangako ko sa lola mo noon. Papayag ka ba? Sino ba naman ako para tanggihan ng isang Marvin Lastino? Siyempre oo kagad ang sagot ko. Nakangiting sabi ni Emily. Ay, may kasalan na palang magaganap. Sulpot ni Kyra sa sala. Natawa naman si Emily sa sinabi ni Kyra. Perfect timing ka talaga. Saway ni Emily sa kaibigan na tinawanan lang nito. Pagkatapos ng isang buwan ay tuluyan ng kinasal sila Marvin at Emily. Sa lugar mismo ni Emily dinaos ang kasal nila. Dahil wala nang magulang si Emily, ay ang kapitbahay na lang nilang si Aling Nita at ang asawa nito ang tumayong magulang niya. Tanggap naman ng daddy ni Marvin si Emily. Kung saan daw masaya ang anak niya ay suportado niya ito. Lalo pa at magkakaapo na siya rito. Naitanong na lang ni Emily sa sarili niya kung ano bang nagawa niya at binigyan siya ng ganun kaperpektong pamilya. Kung anong hirap na dinanas niya noon, kabaliktaran naman sa kalagayan niya ngayon. Matulog na tayo. Gabi na, makakasama sa pagbubuntis mong pagpupuyat. Paalala ni Marvin sa asawa niya. Ito kasi ang tugon ng doktor sa kanya. Maaga pa naman, tsaka hindi pa ako inaantok eh. Ano ba kasing iniisip mo, Sabay halik niya sa leeg ng asawa niya. Naisip ko lang ang buhay ko ngayon. Kung ano bang nagawa ko at binigyan ako ng may kapal ng ganitong klaseng pamumuhay na nakukuha ko ang lahat ng gusto ko na hindi ko naman to pinangarap nung makilala ka. Dahil deserve mo ang lahat ng ito. Dahil hindi ka lang mabait na apo, responsable at mabait ka pang asawa. At sobrang swerte ko dahil nakilala kita. Napangiti na lang si Marvin na nakatingin sa asawa dahil tulog na pala ito. Tinulugan mo na naman ako. Hindi pa ako tapos magsalita eh. Naiiling na inayos si Marvin sa paghiga ang asawa at kinumutan ito. Hininaan din niya ang aircon para hindi ito masyadong lamigin. Good night baby. Pinatakan niya muna ng halikang noon nito, saka siya tumabi rito ng tulog. Pumikit na may ngiti sa labi si Marvin habang nakayakap siya sa kanyang asawa. Mabilis na lumipas sa mga araw. Unti-unti nang lumobo ang tiyan ni Emily. At habang may trabaho si Marvin, ay ang personal nurse ni Emily ang nag-aalaga sa kanya. Kaya ko namang gumalaw ng maayos. Bakit kailangan pang may nurse na palaging nakabantay sa akin? Reklamo ni Emily sa asawa niya. Para masiguro kung okay ka lang at ang baby natin. Kaya wag ka nang magreklamo, okay? Marvin naman, hindi mo na nga ako pinapayagan na tumulong dito sa bahay. Pinababantayan mo pa ako. Para naman akong walang silbi nito eh. Hey, ano na naman ba yung iniisip mo, ha? Pinababantayan kita syempre dahil mahal kita. Dahil gusto kong masigurong kaligtasan niyo ng anak natin. Ginagawa ko to dahil sa inyo. Pabalik-balik na lang. Bulong ng asawa niya na rinig naman niya. Kaya napatawa siya sa tinura nito. Hindi alam ni Emily kung bakit palagi siyang naiinis sa mga pinagagagawa ni Marvin sa kanya. Para lang naman sana ito sa kabutihan niya. Hindi lang talaga niya maiwasan na mainis dito. Sinimangutan niya ang asawa pero si Marvin ay walang pakialam sa ginawa ng asawa niya sa kanya. Sa halip na patulan ay hiniyakap na lang niya ang asawa at isiniksik sa leeg nito ang mukha niya. Sa kanya ito pinatakan ng pinong halik. Umalis ka nga dyan. Napapikit na lang si Emily nang kagatin ni Marvin ang leeg niya. Baliw ka talaga. Pigil hiningang sabi ni Emily sa asawa niya. Kaya tuluyan nang natawa si Marvin. At alam mo ba, baliw ako. Pero sa'yo lang ako naggaganto. Baliw nga ako. Baliw na baliw sa'yo. Natatawang sabi ni Marvin.
Nahampas na lang ni Emily sa dibdib ang asawa niya dahil tinawanan lang siya nito. Mabilis pang lumipas sa mga araw at naging mga buwan. Kasalukuyan nang nasa delivery room si Emily, habang si Marvin ay nagpalakad-lakad lang sa labas ng delivery room. Kung pwede lang sanang pumasok ay pumasok na siya. Magdadalawang oras na kasi ay hindi pa lumalabas ang doktor na nag-aasikaso sa asawa niya. At sobra na siyang nag-aalala kung ano ng kalagayan ng asawa niya sa loob. Lumipas pa ang kalahating oras. Sa wakas ay lumabas na rin ang doktor na nag-asikaso kay Emily. "How is she, Doc? How's my wife?" Kaagad na tanong niya sa doktor. Medyo nahirapan siyang ilabas ng normal ang anak mo, Mr. Lacino. Pero okay na siya at ang anak niyo. Congratulations! Lalaki ang anak mo. Saka palang nakahinga ng maluwag si Marvin nang sabihin ng doktor na okay na ang mag-ina niya. "Thank you, Doc." Pasasalamat niya sa doktor. "You're welcome, Mr. Lacino. Once again, congratulations." Nagpaalam ng doktor kay Marvin, habang si Marvin ay hinihintay na lang na maipasok si Emily sa kwarto nito. Hindi lang si Marvin at ang daddy niya ang masaya nang malamang nanganak na si Emily. Pati ang lolo niya ay sobrang saya din ito nang malaman na lumabas na ang apo niya. "Uy, ang cute ng baby ko. Manang-mana kay daddy ah." Nakangiting sabi ni Marvin habang haplos ang maliit na pisngi ng anak niya. "Ang daya nga eh. Ako ang nagdala sa kanya sa loob ng 9 na buwan pero sa'yo kumuha ng lahat." Para kasing pinagbiyak na bunga si Marvin at ang anak nila. "Hayaan mo na lang, baby. Bumawi ka na lang sa susunod." Natatawang sabi ni Marvin sa asawa niyang nakasimangot sa kanya. "Huwag ka nang magtampo dahil kahit ano pang mangyari, mahal na mahal ka namin. At mahal na mahal kita, lalo ng anak natin. And thank you for this gift. Ito ang regalong natanggap ko na hinding-hindi mapapantayan ng kahit na anong." Wala nang mahihiling pa si Emily sa buhay. May masaya na siyang pamilya, mabait na asawa, at higit sa lahat, meron na silang supling na siyang nagbibigay kulay sa buhay nilang dalawa ng asawa niya. Wakas.